Alam po natin lahat ng ating dating Presidente Cory Aquino ay umauna. Alam niyo, isang bagay na pagpapapugay ko po sa kanya. Nakita ko yung isang tao purpose-driven. Yung kanyang buhay ay talaga tigil ng magagandang layunin. She lived a purpose-driven life. Sabi nga ho, maswerte siya mula nung isinilang dahil isinilang siya sa mayamang pamilya. She had everything. Pero hindi po niya ito nilustay, no? Hindi niya ito isimulang walang bahala. Bakit? Talaga naman, whatever opportunity po na nasa kanya, talagang kinuha niya at pinangatawanan. Nag-aral ng maigi, no? Graduating with honors. She made her family, her parents happy. At nung siya po ay nakatagpo ng isang lalaking ibigin, mahalin, at pinakasalan niya, pinalimutan niya lahat. Naging tunay na asawa, no? Housewife. At nung dumating yung mga anak, sabi nga ni Chris, no? Kanina ay isang tunay na magulang, no? Ang naramdaman nila kay Cory. Na sa kabila ng mga dinaanan, no? Ng pagsubok ng pamilya, lalo na ng kanyang ama, sa panahon na nakakulong ito, hindi nila masyadong naramdaman. Bakit? Kasi yung nanay nila pinuno anuman ang wala roon. Purpose-driven life. Kontento siya maging nanay at maging asawa. Pero nung dumating yung panahon, sabi nga po, ang sabi niya, yung 3 taon nila in exile sa Amerika, ito yung pinakamasayang araw niya sa kanilang pamilya. Bakit? Kasi dito talaga naging pamilya sila. Dahil may oras na sininoy sa kanila. Wala sa politika. At yung 3 taon na yun, ay talagang hindi na makalimutan. No? Pero may misyon yung kanyang asawa. Ito yung umuwi, kahit alam niya papatayin siya. At gano'n na ang naganap. Para kay Ninoy kasi, the Filipino is worth dying for. At yung kanyang asawa, nangingighati. Siguro pag-uwi niya, pagdating niya doon sa Times Street, naroon ng bangkay ng kanyang asawa, siguro sabi niya, pag malibig na ito, tapos na ako rito. I will now start a new life. Pero hindi po natapos doon. Kasi nung inilibing si Ninoy, mahigit 1 milyon kami. Kasi kasama po ako. Naglakad kami mula Santo Domingo sa kanyang libing. At namulat si Cory, hindi tapos. May layunin pa ang Diyos para sa kanya. At ginampanan po niya ito matapos yung libing. Unite ang opposition. Yung bayan na nagigising na, binigyan niya ito ng boses. Hindi siya bumalik sa Amerika. Wala na ho, nung medyo naiinitan na, nasisilagan na yung diktatorya. Nagtawag ito ng panibagong eleksyon, snap election. Ang problema po kasi ay wala pong iisang opposition leader na maaaring bumalik kay Ninoy. Kaya nagpirmahan po kami. Kasama po ako doon. 1 milyon mahigit po yun. At si Cory nga ay nihiling na magsakripisyo muli. Siya ang kakandidato. Mga kapatid, binaya sa eleksyon. Kahit siya ay maliwanag na nanalo. Siguro po at that point, masabi ni Cory, ginawa ko na lahat. Ayan. Sakripisyo na. Pwede na akong bumalik sa Amerika. But a purpose-driven life person cannot turn her back. Nagulat po lahat kasi lahat po ano na ngayon? Tapos na ang yugto. Hanggang doon na lang. Nasanay na kasi ang bayan noon, no? Mawala ng ibo. Pero she was so consistent. Nagulat po lahat. Nagtawag ng meeting sa Cohambo Building.
At dito po, nag-press on at sinabi, merong rally sa Luneta. Lahat ng bumoto sa kanya, pumunta ng Luneta at may sasabihin siya. Mahigit 2 milyon kami at alam ko, yung iba sa inyo ay kasama ko doon. Mahigit 2 milyon nag-ipon sa Luneta. At dito po, binigay niya 10 puntos, hakbangin ng civil disobedience. Yung hindi magbayad ng buwis dahil ang gobyerno ay hindi naman totoo. Huwag uminom ng ganitong klaseng soft drinks, ganitong klaseng beer, kasi crony ang may-ari niyan. At ganitong sigarilyo ito, huwag mong bilhin, huwag kang pilikin, no? Kasi mga crony ang mga yan, no? Alam niyo, lahat yan ay ginawa ko, kaya hindi nagtagal, pumutok po ang EDSA. Mga kapatid, yung EDSA po ay hindi dahil galit, hindi lang dahil galit ang tao kay Marcos. Kundi ang EDSA po ay dahil may nakita ang tao na pwedeng ipalit kay Marcos, na bibigyan inspirasyon na magkaroon ng panibagong Pilipinas. At si Cory ang pinaka-inspirasyon. Mga kapatid, ito po ay kasaysayan natin. Hindi binigo ni Cory. Alam niyo, gusto ko yung huling sona niya na speech. Kasi sinabi niya, hindi sa tatakbo, siya ay namamaalan. At ang ganda na sinabi niya, hindi niya nagawa ang lahat ng inaasahan, pero ginawa niya ang lahat ng kanyang makayanan. She was really down to earth. Alam niyo, nakakatuwa po. Marami po tayong mga leaders. Pero si Cory hindi tinatawag na Aquino. Hindi tinatawag na Corazon. Ang tawag sa kanya, Cory, Palayaw. Because he is so close to the heart of people. Si Marcos hindi tinawag na Ferdy o Ferdinand. Marcos lang. Pero si Cory ay Cory. Dear brothers and sisters, iyan po ang legacy niya. Ang ibalik ang demokrasya, ang ibalik po ang kalayaan, ibalik po ang malayang pagsasalita at pagpapahayag. Naalala ko po nung araw, si Cardinal Sin lang at ang sulat pastoral ni sa Cardinal Sin ang pwedeng magbanggit ng katiwalian ng Marcos regime. Sino man ang magsalita nito, pwede kang hulihin. Si Cardinal Sin lang, kahit yung mga pare, hindi po nakakapagsalita maliban lang ang binabasa ang sulat ng Cardinal Sin. Wala pong kalayaan ng panahon na yun. Pero ibinalik ito ni Cory. Opo, marami po siyang hindi nagampanan na inaasahan ng bayan sa kanya. Isa na may panahon na medyo ako din ay frustrated, disappointed. Kasi tunay na siguro mahirap ibalik ang demokrasya pagkatapos ng diktatorya. At ang nakakatawa po kay Cory, eh talagang isinalin niya ang kanya pong kapangyarihan bilang presidente sa susunod.